Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules ng gabi mga lodi. At alam nyo na, grabe mga balita natin ngayon mga idol, no? So syempre, bago ang lahat mga lods. Kung gusto niyo ng ganitong content, everyday news, actually hindi everyday, 2 videos a day. Mga idol, para lang hindi kayo mahuli sa mga balita globally, crypto news, and trending news mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre pa-click na lang na notification bell dyan. At syempre konting lambing mga loads. Pa-like na ng ating video ngayon pa lang. Umpisa pa lang, no? Maganda yun eh. Sabi ni YouTube, pag umpisa pa lang nila-like yung video, the best ka sa akin, pre. Sabi sa akin. Sabi sa akin, okay? So, yan, mag-news na tayo. Punta muna tayo sa chart natin, mga lodi. So, kanina ng hapon, hindi ko alam kung anong oras to. Basta nung yung RSI natin, mga idol, ay pumunta dito banda sa dulo. Ay hindi, saan ba? Dito pala sa baba pala, sorry, nasa baba pala kasi nakalong ako eh. Dito banda umabot siya ng 24, nag-position tayo ng long and so far positive tayo ng $25. Okay? Pero kung papansinin niyo, halos nasa 55% na to, no? Bababa, no? Sana mag-bounce siya ulit pa ganun, no? Ang ating kasing ano diyan is hindi niya kasi na-break to eh. Dali lang, lapit ko lang ng konti yung candle ha mga idol, no? Ayan. At baba ko lang muna yung RSI natin. Hindi niya kasi na-break to. Dito sana kung umabot na siya diyan na ako maglalagay ng lock profit, no? And then ang sunod niyan is dito na banda yung lock profit natin. Okay? And then kung angat pa siya, kung lang naman po, no, hindi naman po tayo masyadong dito na tayo maglalak profit sa 1.6. Actually 1.6 lang eh. I mean 1.16 pala. O yan, sabihin natin diyan, mga lodi, no? Ayan na lang ang ating nasa rep po ang ating lock profit. Siyempre kung aangat siya, papalo siya ng ganun. Pero sa ngayon, ang ating maglalagay na tayo ng ah ay lock profit tuloy. Tama. Ngayon maglalagay tayo ng lock profit dito. No, itong lock profit na to mga idol is para lang hindi tayo matalo. No, kasi ang lock profit lang natin dito is $5. So, parang ano lang 'yan, tawag dito, gas fee. Okay? So, diyan muna tayo. Pero pwede ko na rin siya i-50%, 50% if ever. Kaya lang, magkano yung 50%? Dito banda. $12, hindi na, dito na lang natin. Baka nga i-manual ko na lang to if ever. No, pero dito na tayo sa, yan, $6. No, ayan yung ating lock profit. So, kung sakaling bumaba man siya ulit, balikan niya, at least hindi na tayo talo, mga idol, no? At goods na tayo dyan. At least ongoing 25% tayo. Kaya lang kasi gusto ko na sana siyang, pwede na sana tayo mag-short eh. If ever, kaya lang hindi ko kasi to nakita mga idol. No? Hindi ko nakita. Nanood ako ng ng Funny as F ni Kevin Hart, mga idol sa Netflix. Kaya pagtingin ko dito, inabot niya na to. Kanina nandito lang yan, eh. Oh. Tapos biglang umabot siya dito, so hindi na ako nakapag-take profit and then short. So, ngayon, abang-abang na lang tayo. Baka naman mag-bounce pa siya. So, ayun yung ating dyan. No? So, wala na tayong talo dyan. Mga idol, kahit anong mangyari, ay si Mikey ang may kasalanan. Ayan, si Mikey. So, punta na tayo sa mga balita natin. Eto mga lods, napaka-interesting ng news na to. Tinago to ng Iran, sabi, mga idol, no? Ayan ha. Ito yung video. Mga idol, hindi matagpuan ng US ang nuclear site ng Iran. Alam niyo ba kung bakit? Mossad sounds the alarm. Iran's nuclear program may now be hidden inside the mountain. Inside the mountain, America's biggest bomb can't reach, no? Kumbaga, hindi maaabot ng US bomber. Despite months of US and Israel strikes, Israeli intelligence believes Iran has not abandoned its nuclear ambitions. According to the assessment, thousands of uranium enrichment centrifuge, tama ba sa centrifuge, have been relocated to the heavily fortified Pickaxe Mountain Complex near Natanz.
Why this changes everything? Pickaxe Mountain is estimated to be between 300 to 450 feet, roughly 91 to 137 meters beneath solid rock. 37 masabi ko, sorry. Ginawanan pa ako ng boss, oh. Ulitin natin. Roughly 91 to 137 meters beneath solid rock, with some analysis placing parts of the complex 78 to 145 meters below the mountain summit, depending on the tunnel layout. No, kasi siyempre wala pa nakakaalam, depende pa yan. Malay nyo, sobrang lalim pa niyan, mga idol. Military analysis says the GBU-57 massive ordnance penetrator may not be sufficient to reliably destroy such a deeply buried and hardened facility with airstrike alone. Kasi nga mga idol, alam niyo naman, di ba merong mga B-2 bomber, yung mga nuclear, kumbaga mga missile na bumabaon muna bago sumabog. Kaya lang ito, hindi, kasi nasa ilalim ng bundok, mga idol. So, ibig sabihin, medyo malalim, hindi kaya ng B-2 bomber, mga idol, no? Ayan, destroy such a deeply military with airstrike alone, making it one of the toughest targets on Earth. Oh my goodness. If these intelligence assessments are correct, Iran's nuclear infrastructure may have entered a new era of survivability, raising the stakes for any future military confrontation. So, mahihirapan ng US, mga idol, kasi ikaw ba naman, hindi mo na maatake siya from the air. Kailangan mo na magpadala diyan ng mga sa kumbaga sa Red Alert. Alam niyo yung Tanya sa Red Alert? Mga Leche Sundalo. Mga kumbaga sa movies, sila James Bond. Kailangan na nila ipadala diyan para masira o mapasok yung na yan, yung bundok na yan, mga idol. 'Di ba? So matindi yung ginagawa ng Iran ngayon. And next, mga idol, eto, nagkagulatan dito, mga Lodi. At syempre, good news to, mga idol, no? In a jaw-dropping development, kung pag napanganga, no, na development, Japan, Britain, France, Germany at ang Italy and Netherlands pala, pledging support for securing the Strait of Hormuz, reversing their earlier refusal amid United States pressure. So, mga idol, ang sabi dito, mga Lodi, pumayag na daw, no, na makipagtulungan. So tanungin natin kung totoo to. Grok, is this true? Who is the source? No, not true as presented. The UK, France, Germany, Italy, Netherlands, and Japan issued the March 19 joint statement condemning Iran's attack and expressing red lines to contribute to appropriate efforts for safe passage to the Strait of Hormuz after initial this post recycled 4 months ago. So, hindi raw to totoo, mga idol. Pero, mga Lodi, nabanggit dito, nandito ba yung Britain? Wala din. So, kasi dito, merong news na Britain unlocks America's fastest route to Iran. Britain news, new Prime Minister Andy Burnham has approved continue use access British military base for operation against Iran. So, totoo ba to? Check natin. Taragis yan, mami. Hindi rin naman totoo. No, sabi na gano'n. Hindi. Wala namang bagong Prime Minister ang Britain, sabi. Ito yung B-2 bomber nila, mga idol. Ayun ba yun? Tama ba? Yung ganyang itsura nila na advance. So ano pala to? Classified. Ay ano? Tama. Ang tawag doon? Yung classified information. Ay, sorry. Hindi pa alam ni Gro kung ano yung tinanong ko. Yung post, taragis ka naman. No? Minsan ganyan to si Gro eh. Kaya mas gusto ko na si ChatGPT, yung tropa natin eh. The postcard claim is mostly true. O, totoo daw to, mga idol. Andy Burnham, who became UK Prime Minister on July 20, did approve continue. Kasi mga idol, natatandaan nyo, nagalit si Trump noon kasi hindi pinapagamit yung airspace. Diba? Umiikot pa, nahihirapan pa yung US. So ngayon,
yung bagong Prime Minister ng Britain, pinagamit na o inaprubahan na to continue use access to British military bases for operations against Iran. That decision clears the way for America bomber to operate from Diego Garcia, eliminating the need for many missions to launch from the UK or mainland Europe, dramatically reducing flight time and significantly expanding US long-range strike capability across the Middle East. A major strategic shift with potentially far-reaching implications for the region. So good news to mga idol, no? Kaya nga ito kasi nung tinanong ko to, ang alam ko good news to. Ay ano to, totoong legit na news kasi marami na ako nakitang post na ito. Kaya nung nakita ko yung post na to, na akala ko totoo din kasi nga kasama dito yung Britain. Kaya inisip ko, kaya pala pumayag na yung Britain na gamitin yung airspace nila kasi reverse na nila yung earlier refusal nila sa Iran war. Yung pala, Britain lang, yung iba hindi. No? So ayan. At syempre ito pa, naalala niyo yung pinost ni Trump na 50% tariff sa Canada kasi medyo nagalit si Trump, no, sa Canada. Sabi dito ng Canadian Premier Patrick Eby, no, Evay, o kung anong basa diyan, Evy, respond to Trump tariffs kasi kinargahan sila ng 50% eh. Sabi nito mga idol, I feel sorry for Americans. If you can't be friends with Canada, then you almost certainly do not have a friend anywhere in the world. Ganun kayo miserable, sabi niya. Kasi daw, syempre, kapitbahay nila yan, mga lods eh. Na? And that is a very lonely place to be, sabi niya ni Patrick Abbey. Kinaawaan yung Amerika, mga lods, dahil binigyan sila ng 50% tariff. Okay? So ano pa? Nako, ito, importante itong news na to. Si Jack Mallers, isa to sa mga Bitcoin puon. Isa to sa mga Bitcoin puon nila eh. Jack Mallers stepped down as CEO of 21 Capital. Na-news ko ba na bumagsak kasi itong 21 Capital eh, mga lods eh. Mallers announced his resignation from X21 and no, the Tether-backed Bitcoin treasury company launched in April 2025, saying the role helped clarify his long-term priorities. The departure comes amid a brutal decline for the company, no, with 21 down 90, ayun, grabe yung down mga loads, no, 92% since its merger and more than 60% below its post listing high. Imagine mga loads, nung bumagsak ng 92%, sabi ni Jack Ma, bounce na ako mga guys 92% down, ayoko na dyan, alis na ako. Sabi niya ganun, no? Meron pang ibang mga company si Jack Ma, nakalimutan ko isa pangalan eh. Sabi dito, 21 finally found the stop loss. It was the CEO. So ayan matinding news to. Ano pa ba yung ibang company ni Jack Mahler, mga lodi? Ano, parang nani-news ko lang yung nung mga nakaraan eh. Ano pa ang ibang company ni Jack Mahler? Meron pang isa, Strike ba yun? Strike? O ano, nakalimutan ko eh. Ito, Strike. Ito nga, yung 21 Capital. At iba pang nabanggit. Dahil dalawa lang. Strike nga. Ayun nga mga lods, strike. So, ayun yung isa sa mga na-news natin yung nakaraan. May balita tayo din sa strike eh. So, ang alam ko kasi talaga nung una, 21 Capital, isa yun sa mga hawak ni Jack Mahler. Yung strike, parang bago lang sa pandinig ko yun eh. Kaya nung nabalita ko na may hawak siyang gano'n, kala ko nag-iba lang ng pangalan yung 21 Capital. Yung pala, ito pa rin, iba pala talaga yon. So ngayon, iniwan niya na tong 21 Capital at doon na siya, nag-stick na siya, nag-stick na siya doon sa strike, no, mga idol. Pero nung iniwan niya yung 21 Capital, grabe, no? 92% bagsak, saka nag-bounce, mga idol. Matindi to. Si Jack Mahler. Ito naman.
Naku, nandito na tayo. Ito na ang malupit. Sana nga maging tunay 'to mga idol at, magkaroon tayo ng malupit at, matinding, pag-usad kumbaga dito sa balita na ito 'no. Sabi dito mga idol, President Trump agrees to crypto ethics rules in the Clarity Act. The proposal would ban the president, members of Congress, and other federal officials from using crypto while in office 'no. Pumayag na si Trump mga idol. 'Di ba? Bipartisan talks are underway with update ethics text expected within days per Eleanor Terret. Democrats, however, oppose giving enforcement power to the DOJ instead of the state attorney general. The White House says Democrats will be to blame if the Clarity Act will fails to move forward. Kumbaga, ang una, ang dinidiin ng Democrats, yung ethics. Ngayon, nung pumayag na si Trump, 'di ba? Kapag pumayag na si Trump dito at hindi pa rin marami pa ring sabi-sabi, yung Democrats, ang dami pa ring reklamo, ang dami pa ring tseche-boreche, sila na may kasalanan. Ibig sabihin pinipigil talaga nilang maipasa yung Clarity Act at parang may mga nabasa pa akong na comment ay post nung kanina sa ibang mga post na tandaan nyo dahil pumayag na si Trump ngayon kung sino yung mga pipigil no, sa batas na 'to, ayan yung wag niyo nang iboto sa mga susunod. Ayan yung sinabi nun sa isang post, mga idol, So, ayan na, ibig sabihin, payag na si Trump, 'di ba? Ayan na, the proposal would ban the president, members of Congress, and other federal officials from issuing crypto while in office. So, payag na si Trump. Ayun lang naman yung iniiyak ng Democrats, 'di ba? So, ngayon, pag hindi pa rin 'yan, ang dami pa ring sabi-sabi niyan, yun na tayo. Alam na yan mga lods. Ibig sabihin talagang pinipigilan nila ang Clarity Act mga idol. At ang alam nyo na kung anong pinipigilan nila dyan. 'Di ba? So ito na tayo. Punta na tayo sa ating bias. Bullish start to the week for spot ETF. No? So ito lang mga lods. No? Ang ganda ngayon. Simula nung imagine July 20. No, mga idol, simula July 20 hanggang ngayon 22 pa lang, 2.49 million na agad yung inflows sa ETF ng XRP sa Bitwise, no? Sobrang tindi nito mga lods, napaka-bullish niyan. Kaya nga yung mga whale ngayon, no, yung mga whale bullish. XRP whales turn bullish as retail continue selling. Yung mga retail, yung mga tulad natin na maliliit, nagbebenta. Pero yung mga whales, bumibili ngayon. Bili sila ng bili. XRP has climbed back above 1.6, a 2-week high as large holders continue adding to their positions per sentiment. Wallets holding between 100,000 XRP and 100 million XRP accumulated 2.8% more coins over the past 5 weeks. So maraming whales ngayon ang nag-i-imbak ng XRP, mga idol. Meanwhile, wallets holding less than 0.1 XRP declined 5.2%, suggesting smaller retails holders are exiting while whales accumulate. 'Di ba? Dapat sabi nga follow the money, 'di ba? Yung mga whales ng mga malalaking institution bumibili tapos ikaw na matagal kang nagtiis ng hawak ng XRP, ngayon ka nagbebenta, 'di ba? Yung mga whales o mga big institution bumibili tapos ikaw nagbebenta ka. So bahala ka, ikaw bahala diyan, mga idol, no? Trip mo 'yan. Baka pagsisihan nyo, sabi nga nila, no? Pero syempre, huwag kayong umasahin para bumili, magbenta, mag-hold ng kahit anong coins. Do your own research mga idol. I'm not a financial advisor. Kung ayaw nyo na ng XRP, benta nyo na. Wala akong bala kayo dyan. Mga lods, maganda nga yun para unti na lang may ako ng XRP. Di ba? Mga wheels na lang. No? Pero ayun lang yung sa akin dyan mga lods. No? Ako kasi, kumbaga, matagal na ako nag-hold Tsaka matagal, kumbaga, naubos ko na nga Nag-uumpisa nga lang ulit tayo ngayon mga idol 'Di ba? So mas gusto ko yung marami akong mabodega ngayon kaysa magbenta. Ganun yung aking goal. Okay? Tapos ito naman, XRP Ledger agentic transaction have passed 1 million with Ripple X head of engineering predicting they could reach 100 million within the next few years. Grabe naman yan, from 1 million to 100 million. Tapos ito,
Tinanong ko kasi 'to kay ano, kay, ChatGPT at meron naman daw. Sabi dito, Russia tapos XXRP o Russia and XRP. Special attention is paid to the possibilities of XRP token used as payment currency bridge. Ito yung kanyang documents, mga idol, no? So, titignan nyo, kasama dito yung Russian Federation, yan, etc., etc. World and economy in the world and Russia, and then pagdating dito, special attention is paid possibilities of XRP token use as payment currency bridge, no? Ayan, no, base of Ripple network. O yun, mga lodi. So napakaganda, mga idol, no. Pero sabi nga ni ChatGPT, hindi pa siya 100%, no, kasi hindi pa naman ina-announce. Pero dahil binigyan na sila ng, kumbaga, nabanggit na sila, at hindi yung ibang coins o hindi yung ibang project, meron ng malaking chance. Kumbaga, kung titimbangin mo, mas malaki na yung chance na magamit yung XRP o yung Ripple kaysa sa ibang coins. Pero sabi nga, hindi siya 100%. Okay, no? Pero ayun yun, mga lods. So, andyan na yan eh. May document na yun, dokumentado na yan eh, mga idol eh. So, Russia yan eh, mga lods eh. Siyempre, pag nagamit ng Russia yan, BRICS na kung ano na yan, konektado na sa BRICS yan eh. Di ba? Pag naging good sa Russia yan, goods na sa lahat ng BRICS yan. Di ba? So, ayun nga. Ito yung pinakamagandang news ngayong araw, mga lods. Alam nyo naman, pag everyday tas 2 videos tayo, medyo yung news natin eh, minsan walang balita eh. Pero, yung mga ganitong news ngayon eh napakaganda, mga lods, no? Imagine, di ba, na documented na pwede, no? Kasi nakalagay dito special attention eh, no, na possibilities of XRP token, no, di ba? May posibilidad na malaki, mga idol. So ayun, yun yung ating ano diyan. So punta tayo sa inyo, mga comment tayo, mga idol, para malaman natin kung ano mga saloobin nyo, mga lods, sa mga nangyayari sa ating mundo. Kanino daw pwede mag-copy trade? Kung sa BitGet, mga lods, ang sa akin, pwede kayo kay KGX. Hanapin nyo lang KGX. No, si boss, no? Matindi rin yun. Shoutout boss from Korea, si LD. Shoutout si Idol TikTok Best at si Batbrain. Ayan, shoutout sa Christian. Dito sa Roma, yan, Idol. Yang Pinoy na yan, vlogger sila. Nagbablog ng mga mandurukot dito. Yung mga magnanakaw kasi dito, Bulgaran. Ayaw nilang nasisita sila o nabibidyo sila. So tama lang pala sa kanila yung pagbugbog ng kababayan natin sa kanila at inisprayin sila sa mukha. No? So tama lang pala, mga idol, no? Buti nga. Si Cerezo Joy Neil, shoutout sa'yo. Si Pengoy Coin, si Pengkala, ganyan, shoutout. Si Pain. Wall to wall yung title ng Korean movie na yun. Di siya yun. Yung wall to wall. Mga idol, tama ba yun? Alam ko nga yun eh. So, tatanda ko. Kasi yung wall to wall, ayun yung apartment niya eh. Tama, 'di ba? Ayan oh, yung apartment niya, no. Ang tindi nito, mga idol. Tama, wall to wall nga. Ayan oh. Diyan yung nag-trade eh. Yung nakuryente siya, kaya tinira siya ng ano. Kasi may sounds. Yung pag sa mga apartment talaga, pag mayroong mga may ingay, 'di ba? Mga ganun, tabi-tabi lang kayo eh. Ayun yun, isa yun sa mga, ayun talaga yung pinaka main ng istorya na yan. Kaya lang, meron talagang part kasi dyan na yung nag-trade siya. No? No, ayan, maganda. Panoorin niya, meron yan sa Netflix eh. Tapos, Joseph Berdin, shoutout sa'yo, si Clavis. May katok na lang talaga yung Iran at lahat na lang dinadamay nila. Kahit yung walang kinalaman sa military, dinadamay. Mga Pinoy, pahinamon nila, kala nila hindi sila papalagan kahit saan. Nakatapak yan, papalagyang mga Pinoy na yan. Maganda yung transparent solar panels na yan sa mga skyscraper at pwede rin sa space station at kung sakali baka pwede rin gawing artificial planetary ring para mag-support o mag-supply ng electricity sa mga bansa. Parang kagaya dun sa Gundam Double Zero. Uy, yun, hindi ko pa napapanood yun eh. Pero mukhang maganda nga yung future nun, mga lods. No? Tsaka yung sa mga Pinoy, mga lods, matindi. Meron ako napanood dati, yung parang isang Pinoy lang o dalawang Pinoy, tapos ang daming kaaway na, hindi ko alam kung sino mga kaaway nila eh.
Bugbog sa kanila talaga, eh, 'no? Sabagay yung mga Pinoy kasi talaga hindi pa paano, eh. Iba talaga ugali ng Pinoy, mga lodi. Iba yung mga bansa nga na takot sa Pilipino, eh, mga lods, eh. Sabi nga ni Magellan, 'di ba? Si Magellan ba yun, si MacArthur nagsabi, "Nabigyan mo ako ng, 10,000 ba o 100,000, bigyan mo ako ng gano'ng karami na Pilipino at sasakupin ko ang buong mundo." Gano'n yung sinabi niya. Gano'n kalupit yung mga Pinoy, 'di ba? Sana nga gano'n, Lod, sabi ni Phil Habis, 'no, 'di na indahin ng market ang mga kaguluhan, mga giyera sa Iran. Goods na goods 'yun, Lods. Shoutout at salamat sa update. Yan, shoutout sa'yo, Phil Habis. The Warehouse Man, mga manduroko talaga yan, boss. Kilala na sila dito sa Roma. Uy, mukhang taga Roma si Idol, ah. Oo, sabi nga nila, no. Tsaka marami rin ako napapanood na gano'n, pero usually nakikita ko kasi mga babae, yung mga nandudukot. Aldrin Matalog, shoutout sa'yo, Idol Romel Babiera, Edwin Mangaba, Ramil Cornelio, si Mentor Jerry. Grabe mga balita talaga, Idol. Nakahanap sila ng katapat, mababait pa rin yung mga Pinoy, hindi nakatikim ng balibag tuta. Balibag tuta, ano yun? Hindi, okay yan. Talagang ano lang, no? Sapakan lang. Okay na yun. Sapakan, mga loads. Wag lang yung biglang may mananaksak. Yung delikado na yun. May hirap na yun. No? Tsaka mga baril-baril, no? Buti hindi sila natapat sa mga negro, no? Na negro, papalag yun. Ayun yung match, eh. Pinoy tsaka mga negro. Ayun talaga match, no? Satisfying yung video. Pasalamat din, chick. Baka naging chong gumuka. Ayan, sabi ni Erwin. Si Dex Renz Channel, shoutout sa'yo. New Gamer. Mga Pinoy nag-imbento ng solar panel noon gamit ang disposable crops at vegetables. Di ko lang alam kung naging feasible sa market. Sayang naman na outshine ng ibang imbensyon. Kalat na kalat yung balita na yun sa Facebook dati. Taas ko si Grok nasa R&D phase pa yung invention. So, may pag-asa at di makakalimutan tulad ng saltwater lamp. Marami naman talagang Pinoy na magagaling din sa sa invention. Alam niyo yung yung sa tubig lang, mga lods, yung gasolina gamit yung tubig. Alam ko Pinoy yung nun, eh, meron Pinoy na nakaimbento nun, mga lodi. Tapos yun na nga, no, nawala na lang ata siya bigla, eh, mga idol, eh. Alam ko, eh, meron nakaimbento na Pinoy, meron ding hindi Pinoy, eh. Pero alam ko may Pinoy na, basta matagal na kasi yun, eh, mga lods, eh. Tsaka syempre yung love virus, di ba? Yung love bug, grabe rin yung ginawa nun, mga lodi. Buong mundo yung namroblema dun sa Pinoy na yun, di ba? Si Erwin, shoutout sa'yo. Yung Ondo. Sige, check natin. Wala pa masyadong balita sa Ondo, eh. Tama lang yan, makukulit, eh. Sabi ni OTG. Si Hunter, yung sa Pinoy naman, nakaimbento ng solar na gumagana kahit na gabi, ay sa gabi, na parang luminous na plastic, sabi ni Idol, no? Don't mess on Pacquiao people if you don't want Pacquiao punch and Jinky spray. Sabi ni Master Pitts. Skylab, shoutout sa iyo. Salamat po sa inyo, sabi ni Idol. Ni LP. Only Popcorn, ayan, shoutout sa iyo. Si JC o J Corner. Satisfying yung video ngayon, tama lang 'yun, wag magpapaapi. Ayan. Kevin. Si Kevin Alipio. Madami pickpacker sa Italy at sa England na panood ko yun sa YouTube. Mga kawatan, ha. Mga babae at lalaki parang sindikato. GGC Utoy, maangas, eh. Oo nga, kasi iba na ito kami babae. Manhid na yung market, Idol. Parang ako, manhid na din sa red portfolio. Grabe. Konti na lang, Idol. Mr. Ad, shoutout sa'yo. Always yan si Idol. Si Mabel Zambales, si Ardel Navigador, si Books, at syempre ang pinaka-champion natin ngayong gabi, si Santos Jandel. Okay? So grabe, ayan ang ating balita ngayong gabi, mga idol. Medyo ano lang, no? Medyo maiksi lang yung video natin. Maiksi ba? Oh, medyo maiksi lang ang video natin ngayon, mga lods. Pero bukas ng umaga,
medyo malupit ang ating mga news niyan, mga idol, 'no? Kasi ano ba meron bukas? Ano ba bukas? Huwebes? Naku, 'pag Huwebes, ano, eh, Huwebes, eh. Umaga tayo bukas mga lods, 'no? Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you, Thank you and, sana like niyo yung video. Check yung lahat ng link sa baba ng description mga idol. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up, what's up? yeah, uy pababa na. Saan na? 40 na lang, oh. Oh, tignan natin kung aabutin. Malalaman niyo yan bukas mga lods. Thank you.